I'm very happy to see all of you. This is our first time to have a service in the afternoon. Anong gusto nyo? Maghapon? Kaya nasa hapon no? kung mas gusto nyo umaga, di nandito kayo kanina. The reason, ang dahilan po kung bakit tayo may dalawang service, para sa ganon, we have a choice. Kailan nyo gustong mag-attend when you're most available. Kung 11 o kaya 3:30. Okay, that's one of the reasons. But there's one more reason. Ang ibig sabihin kasi ng Saturday Praise, it is a time and a place na you can bring a friend or a family member na gusto mong ma-inspire din sa buhay. No? Kaya, it is you who best know kung kailan siya mas available. At least, may mapagpipilian kayo. Halimbawa, yung mom ninyo, o kaya kapatid, o kaya kaibigan, o kaya barkada, hindi pala sila pwede ng 11, pwede naman sila ng 3:30. Hindi naman sila pwede ng 3:30, pwede naman sila ng 11. Meaning to say, we want to have as many services according to our capacity. Para sa ganon, lahat ng mga tao na kakilala natin na pwede nating maaya, ay pwede nating madala dito sa Saturday Praise. Okay, so we also invite you, pag naka-receive po kayo ng text sa amin, ipasa nyo lang ng ipasa. Because we want a lot of people to be blessed with the words of God, with powerful praise and worship. Hindi lang yun. Meron tayong praise team. Eventually, gusto natin magkaroon tayo ng praise choir. Gusto niyo ba ng praise choir? Yung praise choir talaga. Hindi kayo nakagaon. Yung talagang kung anong suot ninyo, ganyan din. Okay? Pero kung ano yung mga kanta, na praise and worship talaga na kanta, pero pa sa mga pwede nyo i-alay ng mga praise songs, as a gospel choir. We're looking forward na magkaroon po tayo ng gano'n. Tapos, when we have special occasions, di ba, may pupuntahan tayong mga ministries, mag-outreach tayo, kaya meron tayong praise choir na kasama, hindi lang praise team. Okay? Okay ba yun sa inyo? Yes. I'm very excited na magkaroon po tayo ng gano'n. Now, dito sa ating praise gathering or Saturday praise, if you can look at ito, maganda may remote ko. Yan natin kung maandar. Good news about praise. Okay, just a very brief review. Gusto po namin, hindi lang kayo maka first base, gusto namin maka home run tayong lahat. Alam niyo yung home run? Walang score kasi pag hindi naka home run. Kaya, we want all of us to become fully devoted and very, 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 very fulfilled and satisfied and happy followers of Jesus. Nakita na ba kayo ng followers of Jesus? Lagi nakasimangot. Sabi ang follower of Jesus, pero parang ibinabad sa suka. Ayaw natin ng gano'n. Kailangan yung follower ni Jesus Christ. Dahil pa, yung tumama sa loto. Nakita na kayo ng tumama sa loto? Nakita na kayo? Kapag mayroong tumama sa loto, ikumpara nyo yung talagang follower ni Jesus, yung tumama sa loto parang nalugi. Para siyang na-bankrupt. Kasi, when you are truly a follower of Jesus Christ, you have found the supreme treasure that will never, ever fail. Pwede ka manalo sa yan, bukas wala na yun. Alam niyo ba yun? Pwede nanalo ka ng ganito o meron ka ganyan, bukas hindi ka na pala humihinga. Okay? What we seem to regard as treasure, what we don't realize, it's like a vapor in the wind. It's like a wave tossed in the ocean. Maya-maya, para lang yung bula, tapos wala. Oh, we want the blessings of God. We want the blessings of God. Gusto niyo ng blessings of God? Yes. Okay? Pero ang blessings of God, kaya ka i-bless para ma-bless mo yung iba. Pag yung blessing of God, huminto sa'yo, magiging sumpa yun. Alam niyo yun? When a blessing comes to you, and it ends up there, okay?
when a blessing comes to you and it ends up there, okay, it will be to your disadvantage. Alam niyo po ang manure. You know manure? Yes. Huh? Okay? Money, okay, or any blessing for that matter, okay, money is like manure. If you keep it to yourself, what's gonna happen? Pabango, it will stink. But if you spread it, okay, what's gonna happen? It will become like a fertilizer and it will make things grow. So God blesses you so that you can become a blessing. And when you become a blessing, you will become the happiest person you can ever be because you have joined God in what He has been doing all along. Kaya, paano naman yung mangyayari? Okay, that's why we have this first base, second base, third base, fourth base, fifth base. Okay? Kaya parang mag-home run eventually. So it's actually increasing levels of commitment. Paano makapunta sa first base? Ganito lang yan. Para makapunta ka sa first base, we have first base resources. Napanood nyo na yung indescribable? Sino nakapanood? Kalahati na ang nakapanood. Okay? Kaya yung kalahati, panoorin po ninyo. Indescribable, what is next? How great is our God? Next is an article, why the good news is so good. Bakit yung mabuting balita napakatindi kapag naunawaan mo ay sobrang ganda pala niya. Okay? Then you have another article, God's pardon. Another article, our identity, who I am in Christ. As ito maganda. We have discovered grace lesson. 7 yan. Mayroong written na ganito. Okay? Tapos, mayroon ding 7 naka-audio. So, ano mas gusto mo? Makinig, magsulat, magbasa, pareha siyang available. Then you have also God-centered gospel, 7 lessons. So, 7 lessons ulit, ganito. Okay? And then you have what we call the first base, Grace Seminar. Ilang oras? 4. Okay? So, special schedule yun. 4 na oras yun. Ang pag-aaralan lang natin yung napakatabi, sobrang gandang biyaya ng Panginoon. Okay? It's actually gonna be a review of the many articles you have read. First base, Grace Seminar. Pag na-kompleto mo yan, pag na-kompleto mo yan, you have the opportunity to make a commitment to the grace of God. You're not making any commitment to a person. You're not making any commitment to an organization. You're making a commitment to the grace of God, which is unchanging, which is unfailing, which is truly wonderful. Naka-first base ka ngayon. Okay? Because you have completed first base, saan ka lang pupunta ngayon? Second base. Okay? Tapos ang second base, meron din ganyan. Pag nakumpleto mo ang second base, punta ka sa third base, punta ka sa fourth base, punta ka sa fifth base, which is home run. Ibig sabihin, when you become a disciple, ito exciting. When you are properly equipped, you will also make disciples. So, you are not simply a disciple. You are a disciple who makes disciples. Sabi mo, Kuya Richard, di ko naman alam yung ginagawa mo. Ito pong napakatindi. When the Holy Spirit is your teacher, when the Holy Spirit is your equiper, when all the resources of heaven which is at your disposal, makilala mo yung lahat, magamit mo yan lahat. Wow! There is no telling how God can use you. You can leave a legacy, you can make an impact, you can make a difference. Pagdating ng walang hanggan, ang daming tatapik sa iyong likod. Sasabihin sa iyo, uy, alam mo ba't ako nandito? Nagdahil sa iyo. Wow! Ha? At yun ay walang hanggan. Yun ay tuloy-tuloy. Yun hindi mawawala. Imagine mo yun, sa walang hanggan, ang daming tatapik sa iyong balikat ng dahil sa iyo. Kaya ako na. And we want you to have that joy even now. Wala pa sa langit, masaya na tayo lahat. Wala pa sa langit, sobrang saya na natin because we have found God as our joy. Okay? Ang pampasaya natin, hindi langit,
Ang pampasaya natin, yung Diyos ng langit. Ha? Kasi pwede nasa langit ka, parang si Lucifer, di naman siya masaya. Okay? Kailangan, ang pampasaya mo, hindi langit. Sino pampasaya mo? Ang Diyos ng langit. That's why it's important to know the heart of God. It's very important to know the character of God. Because that is the only time you can have true joy, you can have true happiness. Kaya ang first base natin, tungkol lahat yan sa heart of God. Because you were not made for a place, you were made for a person, you were made for this incomparable person who is Jesus Christ. Tapos imagine nyo, nakilala mong Panginoon, ngayon ikaw lang nagpapakilala sa Kanya sa maraming mga tao, sa maraming mga minamahal mo sa buhay. Tapos tuturuan mo ba sila kung paano nila maipapakilala ang Panginoon sa maraming mga tao. Okay? Kaya, mag-journey tayo together. Okay? Let's journey together. It's very exciting. It's very wonderful. It's gonna be very challenging. Maraming mga hamon, maraming mga, syempre magagalit ng gusto ang kaaway sa atin. The enemy of God. But it will be the most fulfilling decision and journey and commitment you will ever make in your whole life. When we take this challenge of joining God in His mission. In His mission of establishing worship in hearts and places where there is none. Utmost passion for God. Okay? That's our battle cry. Utmost passion for God. Kumbaga, ang katuwaan talaga natin ay walang iba kundi ang ating minamahal na Panginoon. Ngayon, may tanong po ako sa inyo. Pinag-aralan kasi natin yung saving grace, yung sustaining grace. Diba? Ngayon, pag-aaralan natin yung healing grace. Nasugatan na ba ang inyong puso? Yes. Walang accepted dyan, yung sugat sa puso. Ang pinrake ka na, ay, pinrake ka o ikaw nang break? Healing grace. Wala pong accepted dun sa tinatawag nating hidden wounds. Ikaw man ay mayaman, ikaw ay mahirap, nakapag-aral o hindi. Ikaw ay bata o ikaw man ay matanda, pwedeng masaktan at masugatan ang iyong puso. At pwedeng yung sugat na yon ay hindi pag-gumagaling hanggang ngayon. Alam niyo ba kung anong hidden wound? Hidden wound. Yung physical wound, tinamaan ka ng bala, kita yan eh. Pero yung hidden wound, sugat yun ng puso, hindi kita. Ito yung, ang ganda naman ng kama mo, ang lambot-lambot, pero basang-basa yung unan mo sa duha. Ang sarap naman ng pagkain, all you can eat naman, hindi ka makakain. Ang sugat sa puso. This is when we have memories. When they come to mind, they still cause pain in your heart. Ang tagal na nangyari, 5 years ago na 10 years ago na. Pero pag naalala mo, nakakatakas talaga yung luha sa iyong mga mata. Kasi may nangyari nung unang panahon. It may be abandonment, it may be abuse, it may be hatred, it may be severe rejection. It could be prejudice, pwedeng nilapit ka ng gusto at hindi ka man makalaban, makadepensa sapagkat ikay lubos na mahina doon sa nandalait sa iyo. At yun na, alalim ng sugat na nangyari, pwedeng iniwanan ka ng dapat sana'y nagmahal sa iyo. Pwedeng ikaw ay ginawa ng injustice o kaya ikaw ay oppressed. And this has caused a very deep wound inside of you. And until now, you have not recovered. May good news po ako sa inyo. Basahin po natin. God heals the broken heart and binds the may sugat ka? Dito expert ang Diyos. Nagpapagaling siya ng sugat.
Jesus is the great physician, not only physically. He is the great physician, whatever hidden wound you have. Pero ito, paano yung gagawin ng Panginoon? Meron ba siyang magic wand? Magic wand. Sabi niya, may sakit. Meron kang sugat sa puso. Simple lang yan. O, tingin sa akin, tingin. 1, 2, 3. Ching! O, magaling na yan. Ganun ba magpagaling ang Panginoon? Lord, makirot ang aking puso. Pagalingin mo naman. God, does He wave a magic wand and then points it to you? Ching! Magaling ka. Hindi po ganon. Okay? So it's very important that we find out how it happens. This is how it happens. By what? By changing the way I think. By changing the way I think. Let's read ito pong verse natin. Romans chapter 12 and verse 2. Let's read it together. Let God transform you into a new person by what? By changing the way you think. Ibig sabihin, if you want to change your life, if you want your wound to get healed, if you want to get over your hurt, you've got to change the way you think. Kasi, kasabihan naman, hindi lang to kasabihan, nasa Bible pa yan. As a man thinks, so is he. Kung anong iniisip ng tao, yun ang mahahayag sa kanyang buhay. So if you see yourself as a loser, what's gonna happen? Pag ang tingin mo sa iyong sarili, you're a loser, you're going to tend to end up as a loser in life. If you see yourself as a victim, anong effect nun? It's possible you will tend to put yourself in situations where you will be victimized. Kasi ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay victim. Ito lang yung simple principle, ano? If you see yourself as a failure, pag medyo mahirap-hirap na yung sitwasyon, anong gagawin mo? Susubok ka na. Ano? And then, magkakaroon ng self-fulfilling prophecy, failure ako. When I was growing up, ang tawag sa akin ay clumsy. Kasi bawat galaw ko, may natutumba, may nababasag. Ang tawag na sa akin ay si Mr. Clumsy. At dumating yung time, parang tinanggap ko sa sarili ko, ako yung clumsy. Kaya madalas, yung pag nagugas akong plato, dumadami yung plato. Kasi nababasag. Alright? So ito lang, very simple principle. Our beliefs determine our behavior. Yung mga paniniwala mo, lalong-lalo na tungkol sa iyong sarili, ito ang magdi-determine ng iyong mga kilos, ng iyong mga gawa. Bakit ganyan ka kumilos? Bakit ganyan ang behavior mo? Dahil ang pinagmulan nun ay yung mga isipan mo tungkol sa iyong sarili. Whatever it is you think about yourself, it will be reflected by how you behave. Hindi aksidente yung behavior mo. Hindi aksidente yung mga kilos mo. Resulta yan ng mga paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Ito malaking problema. Alam niyo ba't malaking problema? Kasi yung mga iniisip natin tungkol sa ating mga sarili, pangkaraniwan ay false. Pangkaraniwan ay wrong. Pangkaraniwan ay they are mistakes. Ibig sabihin, marami tayong iniisip tungkol sa ating mga sarili, hindi naman pala totoo. Pero yun ang mga iniisip mo. Okay? Yun ang mga pinili mo na paniwalaan. Kaya yun naman ang iyong mga ginagawa. Okay? Kaya yun ay nakakalungkot. Nagpunta na ba kayo sa carnival? Nakakita na kayo ng fun house na pag pumasok ka, puro salamin. Puro salamin. Kaya lang yung mga salamin, they're called the distorted mirrors. Sari-saring salamin. Pag nagsalamin ka, ang tingin mo dun sa isa, ang tangkad-tangkad mo. Ang tingin mo dun sa isa, ang lapad-lapad mo. Ang tingin mo sa isa, ang nipis-nipis mo. Ang tingin mo dun sa isa, malaking ulo mo, maliit naman yung distorted. Okay? Pag nagsalamin ka, ba't ako ganon? Okay?
Because it's a distorted mirror, it produces a distorted image of yourself. Marami tayong paniwala, parang distorted mirror. Hindi yun talaga kung sino tayo. May good news ako. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the truth. Whatever Jesus tells you, whatever people say, okay, it is the truth. Yun, pwede mong panghawakan. Kahit anong sinabi na ng iba, pwede mong panghawakan yun. Kasi po, ganito. Growing up, habang lumalaki tayo, mayroong mas nakakatanda sa atin. Tama yun? Ito mas mga nakakatanda sa atin, sila yung mga mirror. And, mayroon bang perfect na adult? Wala. Ibig sabihin, walang perfect na mirror na nakasama natin sa buhay. Kaya, yung chance na nagsabi sila sa atin ng mga bagay-bagay tungkol sa atin, hindi tama. Pero dahil sila yung adult, they were the authorities in our lives, we took whatever they said about us as gospel truth. Hindi na tayo nagduda, hindi na tayo nag-alinlangan, sapagkat sinabi ni tatay, tama yun! Sapagkat sinabi ni nanay, tama yun! You will never amount to anything. Di bumabaon yun. Wala kang kwenta na na, bumabaon yun. Wala kang kinabukasan, bumabaon yun. Para tayo mga computer, na-archive yan. Napa-file. Okay? Tapos, yun ang mga akala natin totoo. Kaya ngayon, dahil ang tingin mo, hindi ka naman talaga, wala ka naman talagang halaga, ang mga pinagagawa ng mga bagay, wala halaga. Dahil ang napunta sa isip mo ay wala ka naman talagang kinabukasan, hindi ka na naghangat ng magandang kinabukasan sa iyong buhay. Ngayon, ang good news, ipapahayag sa atin ng Panginoon, sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang tingin ng Diyos sa iyo? Para sa ganon, mag-delete ka ng mga files. Ano? Okay? Tapos, yung copy-paste tayo, kung ano sabi ng Panginoon, yun ang nandyan. Yun ang naka-archive sa atin. Para pag tayo nag-ooperate, we are operating from what is really true. Okay, manda na kayo. Ito po ang number 1. Ano yung number 1? Sino ka daw? Ano ka daw? I am accepted. Okay? Ano yan sa Tagalog? I am accepted. Iba yung I am acceptable at saka yung I am accepted. I am acceptable, ano yun sa Tagalog? Ako ay katanggap-tanggap. Okay? Pero yung I am accepted, ano? Tanggap ka na. Okay? Kapag acceptable ka pa lang, pwedeng tanggapin ka, pwedeng i-reject ka. Okay? Pero sa libro ng Diyos, hindi ka lamang katanggap-tanggap, tinanggap ka na niya ng buong kaganapan. Walang pag-alinlangan, walang duda, you are accepted of God, you are welcome of God, you belong to God, okay? You are accepted of God. Kaya dito tayo nagsisimula. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo halos gusto nating may patunayan. Sabi ng tatay ko, wala akong kwenta anak, patutunayan ko sa kanya. Meron ako. Okay? Ang buhay natin, puro patutunayan. Patutunayan ko sa teacher ko, meron akong ibubuga. Patutunayan ko sa kaaway ko, sinungaling siya. Patutunayan ko sa boyfriend ko, akong pinakamagandang. Kung ano man, kasunod ko. Ha? Kasi gusto natin ma-accept tayo. We want to be accepted. Ang pinakamalaking kinatatakutan kasi natin yung rejection. We don't want to be rejected by our parents, by our partners, by our spouse, by our boss, by our children, by our friends. We don't want. Yung parang sinaksak nun if you are rejected. Kaya gagawin na natin, we'll do even the craziest things
just so we will be accepted. Alam niyo yung laro, follow the leader? Ha? Kahit anong gawin ng leader, gagawin mo din. Because you want to fit in the crowd. Kasi pag hindi mo ginawa, di ba? Anong gagawin sa'yo ng barkada? Pagtatawanan ka, no? Kasi, hindi mo nagawa, yung hindi ka nakafollow the leader. Kaya kahit mababalian ka ng buto, kasi yung leader lumundag galing sa bubong. Lulundag ka na rin galing sa bubong. Nagtanggal ng shorts, tatanggal ka na rin ng shorts. Bakit? Para huwag kang pagtawanan, para huwag kang i-reject. Kasi ganun ka-importante sa atin yung we are accepted. Ang hindi natin alam, accepted pala tayo ng Diyos. Pero dahil hindi natin alam, nagpapahirap tayo na tanggapin tayo ng mga tao na nasa ating kapaligiran. Sabi po ng Bible, basahin natin, Christ has what? Christ will accept you? Yung ba nakasulat? Christ is, Christ has accepted you. Ano yung accepted? Mangyayari? Nangyari na. Okay? Ano kaya ako tatanggapin ni Kristo? Alin ka na. Tinanggap ka na eh. Ano kaya requirements para tanggapin ako? Late ka na nga. Tinanggap ka na niya. Okay? As far as the grace of God is concerned, you have been accepted. Ito pa matindi. Basahin mo natin. 1 Peter 2:9. You have been what? You have been chosen by God Himself. Have you played a game na yung leader pipili ng team niya? Di ba? Basketball. First 5. 1, 2. Ikaw. Kaya kung ano mang game yan na pipili yung leader. Pag makukumpleto na, hindi ka pa napipili, ano pakiramdam? Doesn't feel good, right? Pero, ikaw ang first choice. Anong pakiramdam? Yes. Diba? Yes. Masarap ang pakiramdam ng pinipili. Diba? Masarap. Problema ito. Ang tao, pag pumili, kasi, pipili yung pinakamalakas, yung pinakamabilis, yung pinakamaganda, yung merong maibibigay. Yung mapapakinabangan, yun ang unang pipiliin. Ang Diyos, hindi siya ganun. Pag pumili ang Diyos, hindi dahil sa'yo. Pag pumili siya, nang dahil sa Kanya. God accepts not because of anything inside of you. He chooses because of who He is. Okay? Kaya, kung ikaw man ay magaling, na wala kagalingan mo, praise the Lord pa rin. Kasi kaya kanya pinili, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa bilis mo, hindi dahil sa ganda mo. Kaya kahit anong mangyari sa'yo, gusto ka pa rin niya, dahil pinili ka niya, hindi nang dahil na mayroon ka, kundi nang dahil kung sino siya. God has chosen you. Hindi ito pinaubaya sa angel, ha? Sabi niya, papili mo nga ako, ikaw nang bahala. Hindi ka nang bahala. Ayun. You have been chosen by God. Wow. Accepted ka na, pinili ka ba? Tapos ang pagpili, sino pumili? Matalino ba ang Diyos? Marunong ba ang Diyos? Nagkakamali ba ang Diyos? Wow. Ibig sabihin, hindi tsamba ang pagpili sa'yo. Okay? You have been accepted and you have been chosen. You have been chosen by God. Maraming tao sa buhay po natin, hindi natin mapapasaya kahit anong gawin natin. Nakakuha ka ng grade na C, hindi sila masaya. Anong gusto? B. O nakakuha ka ng B, di pa rin masaya. Anong gusto? A. O nakakuha ka ng A, di pa rin masaya. Anong gusto? Straight A. Ano, straight A mo na, di pa rin masaya. Anong gusto? Kailangan may extracurricular. No? Kaya, ang laking pagod na natin na magpasaya ng mga tao na nasa ating mga buhay. Pwede ba paging honest? Okay lang, honest?
Pwede? Okay. If you did not get your parents' approval or acceptance as a child, most likely, you will never get it at all. Kung mula bata ka, nagpapagod ka na ng gusto na i-accept ka ng parents mo. Ano? Bata ka pa. Okay? Hanggang ngayon, kahit ang resulta, I did my best. But my best. Was not good enough. Ano? Magiging team song na yan. Okay? Kasi alam po ninyo, ba't hindi ko mapa-accept? Ba't wala akong magawa na ma-accept ako ng tatay ko, ng lubusan o kaya ng nanay ko? Alam po ninyo, hindi yun problema ninyo. Problema yun nung magulang. Sabi natin, di ba, pag ako naging perfect na anak, matutuwa na rin ang nanay ko o ang tatay ko sa akin. Kapag mayroong isang, halimbawa, ikaw tao, perfect ka talaga, walang flaw, walang mistake, sa lahat ng damit mo, sa lahat ng choice mo, sa lahat, walang mali, tama lahat, sakto lahat. Magiging masaya ba lahat ng tao sa'yo? Ha? Yung pagpapakulay mo ng buhok, tamang-tama. Yung mga terno mo, tamang-tama. Yung lahat ng words mo, tamang-tama. Lahat ng ino-order mo, tamang-tama. Pag ganun ka, people will accept you. Tama ba yan? Ha? Si Jesus, may mali sa kanya? Wala. May kulang sa kanya? Wala. Okay? Anong ginawa sa kanya? Anong ginawa sa kanya? Yun. Kaya pwedeng perfect ka, papako ka pa rin. Ano? Kasi ang problema, hindi yung perfection. Ang problema, yung tao. Some people, para silang donut na may higanting butas. Ano? Kahit anong isalpak mo doon, hindi ka atasya. Kaya hindi mo talaga mapapasaya. So, it's not about you. Kaya huwag ka na magpakamatay. Napasayahin yung iba. Hindi mo naman trabaho yun. Okay? Kung hindi sila masaya, problema nila yun. Hindi mo yung problema. Huwag mong problemahin. Idalangin mo na siya. Okay? Nagbubuhat ka na hindi dapat buhatin. Wala naman nakalagay sa Bible na ganun. Yun ay kailangan nilang ilapit sa Panginoon. Ito pa, honest pa ako ulit. Gusto mong ma-please yung mga importanteng tao sa buhay mo. Alam po ninyo, hindi nyo kailangan. Hindi nyo kailangan. Kung masaya sila, praise the Lord. Kung hindi sila masaya, okay? The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi mo kailangan yon para maging ganap ang iyong pagkatao. Hindi mo kailangan yung ma-please sila para mabuo ang iyong pagkatao. Ang kabuuan mo, ang kaganapan mo, ang pagiging kompleto mo, hindi ito nanggagaling sa ibang mga tao, sa katuwaan nila sa iyo. It comes from the inside. It comes from God Himself. Amen? And God said, I have accepted you. I have chosen you personally. That is who you are. Number 2. Okay? Ano po ang number 2 natin? Mayroon pang isang text. Basahin nga natin. Even if my mother and father forsake me. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun, no? Sa China yata, kapag sumobra yung anak mo, may magkano yung multa? $60,000? $72,000? Kaya minsan may bababalitaan ka, napulot na bata, nasa inborn na. Pero ano sabi ng Bible? Even if my mother and father forsake me, the Lord will receive me. If God wants you, okay, and you believe that with all of your heart, and others don't, it's their problem.
it is not your problem. Okay, sabi pa ng Panginoon, I want to tell you the truth. Sabihin ko sa iyo yung totoo. You are accepted. At pa number 2, you are what? You are valued. Okay. Iba mo yung you're valuable at saka yung you are valued. No? Parang kanina, you are acceptable at saka you are accepted. Sa Panginoon, you are valued. Ikaw ay mahalaga na sa Diyos. Wala kang kailangan gawin para maging mahalaga ka sa Diyos. Kasi yung pagiging mahalaga mo, hindi nakabatay sa anumang meron ka, nakabatay yun sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang karakter. Okay. Anong mas mahal? Yung tuxedo o sando? Tuxedo, di ba? Pero, ano mas mahal? Tuxedo mo o yung sando ni Michael Jordan? Na sinuot niya nung siya'y nanalo ng championship. Ano na mas mahal kaya? Sando. Pero sabi niyo kanina, mas mahal tuxedo. Ba't mas mahal na ngayon ang sando? Dahil ang nagbibigay halaga sa isang bagay, ay kung sinong nagmamay-ari sa kanya. Anong trabaho mo? Tsuper lang po. Anong trabaho mo? Tsuper po ako ng president. Parehong tsuper. Yung isa, tsuper lang po. Yung isa, taas noo. Driver po ako ng president. Anong trabaho mo? Bodyguard lang, sir. Anong trabaho mo? Sir, bodyguard ako. Ang nagbibigay ng halaga ay kung kanino naka-connect. So as far as your value is concerned, it depends upon whom you belong. Ownership determines the value of something. Parang sapatos. Yung sapatos mong pinaglumaan, pwede na yan itapon. Pero pag pinaglumaan pala yan, ng isang superstar, ano pa yan? I-auction. Di ba? Nung sikat-sikat pa siya, lalo si Britney Spears. Anong sikat-sikat pa yan? Yung chewing gum niya na itinapon, pupulutin yun, tapos ilalagay yun sa for sale. Bumibili naman. Ang ibig lang po natin sabihin, what makes you important? Kasi po, ang katawan ng tao, gawa yan sa mga minerals. Ano mga minerals? Di ba, natuyo ka na. What are you made of? Minerals yan, di ba? Pag yung mga minerals na yan, ibenta mo sa junk shop, magkano ka lang? Ilang dollars ka lang siguro. Okay? So what makes you important, it's not about you. What makes you important is who made you, to whom you belong, and what is the purpose why you were brought into existence. At dahil, mga kapatid, mga minamahal, 1 John 4:4, anong nakalagay po dyan? You belong to God. You belong to God. And what is the purpose why God made you? You were made for the astonishing purpose of having this very intimate relationship with the King of Kings and with the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth. Pag ginawa mo ang isang bagay, galing lahat sa iyong materyales, sino may-ari? Ikaw. Diba? Ito pag-isa. 1 Corinthians 7:23. Basahin po natin lang. You have been bought and paid for by Christ. Therefore, you belong to Him. Sa'yo yung pera, ikaw ang bumili. Sino may-ari? Ikaw. Okay? Binili ka ng Diyos, tinubos ka ng kanyang dugo. Sino nagmamay-ari? So imagine, kanina, yung sando biglang nagmahal. Kasi may-ari pala si Michael Jordan. Pero ang nagmamay-ari sa'yo, hindi presidente ng isang bansa. Ang nagmamay-ari sa'yo, hindi presidente ng isang planeta. The one you belong to, okay, is the infinite, everlasting,
measure and beyond imagination na lumikha ng langit at lupa. Hindi lang yun, nawala ka. Anong ginawa niya? Binili ka. So pag ginawa ka, siya may-ari sa'yo. Eh, binili ka, ano pa? Siya may-ari sa'yo. Kaya mayroon pong kanta, 2 times, you're mine. Okay? Once because I made you, and twice because I bought you. So you don't only belong to God once. You belong to God twice. Okay? And this, whether you believe in God or not, you belong to Him twice. Uulitin ko po yun, ha? Whether you believe in God or not, ikaw ay atheist, ikaw ay Muslim, ikaw ay kahit ano, may religion ka, wala kang religion, you belong to God twice. First, He made you. Second, He redeemed you. Lahat ito ng tao, buong sangkatauhan. Pangatlo, yung dalawang to, because of the grace of God. By the grace of God, you belong to Him. He made you, He redeemed you. But when you believe, you know what happens? You experience. You experience the joy of belonging to God. Ang tawag naman doon, the experience of salvation. Ano? Pero very important, maunawaan natin, maintindihan natin na ang Diyos ang nagmamayari sa atin kasi ginawa niya tayo, tinubos niya tayo. Ano? Bumili ka ng bahay, $500,000. Nilabas mo pera. Magkano worth ng bahay mo? $500,000. Nagkaroon ng recession. Bentahan ng bahay. Gusto mong ibenta yung bahay mo, hindi mo maibenta ng $500,000. Willing lang yung mga tao, pinakamahal na, bibilin na niyan $200,000. Magkano worth ng bahay mo yun? It's only worth how much people are willing to pay for it. Anong worth mo? Unang-una, you belong to God. Okay? Number 2, nawala ka, how much was God willing to pay for your redemption? Na-bankrupt ang langit, matupos ka na. Yan, ang price na willing ibayad ng Diyos para lang maisauli ka niya sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, you are valued. Kaya erase. Sabi ng tatay, wala nang kwenta anak. Erase. Sabi ng teacher, wala nang kinabukasan. Erase. Kasi ang totoo lang, you are valued. Infinitely by God. Ano? Anak lang po ako na may mga ganun tayo. Anak lang po ako na ano tawag dyan? Nawala ng Tagalog. Magbubukid. Basta, ako po'y galing lamang sa isang ganitong pamilya. Ganun po tayo no? You belong to the royal family. You belong to the family. And that will forever remain true. Ang tanong, pipiliin mo ba na ito'y pagyamanin? Ba'y pipiliin mo na gawing pinakakatotohanan ng iyong buhay? Ito ho, ang sabi sa Isaiah 43:4. Let's read it together. God says, you are precious. May nagsabi naman ng ganyan sa iyo? You are precious. Ikaw ay mahalaga sa akin. Kung wala pa, ito ang tinig ng Diyos sa inyo ngayong hapon. Ikaw ay mahalaga sa akin. Nag-birthday ka, walang nag-Facebook. Hindi na yata ako importante. Dito ka na mag-Facebook, oh. You are precious to me. Hindi lang birthday mo, ikaw naaalala ng Diyos. Hindi lang pag naaalala mo ang Diyos, doon ka na naaalala.
Hindi mo iniisip ang Diyos, iniisip ka niya. You are precious. Sabi ng Bible, ang pangalan mo nakaukit sa kanyang palad. Hindi nakasulat. Kasi pag nakasulat lang ang ulan, ano mangyayari? Mabubura. Pag nakaukit, here's my number, call me. Ginawa ng Diyos, inukit ang pangalan mo. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita balinan. Hindi ako marunong kumanta, marunong ako kakantay ko. Okay po, ito pong kasunod. Ang kasunod naman ay I am love. Pag may broken heart po kayo, masarap to, I am love. Ito'y napakatamis pakinggan pag ikaw ay mayroong puso katulad ni Bitoy. Sinaksak mo ang puso. Nilagyan mo ng asido. Pinukpok mo ng martilyo. When you're suffering from a broken heart, these are very, very powerful words. You are loved. I am loved. Kasi po, kapag kayo'y itinakwil, kayo'y pinalikuran, kayo'y iniwanan, you don't feel lovable. Ang tingin mo sa sarili mo, basura. Ang tingin mo sa sarili mo, dumi. Kasi iniwasan ka, iniwanan ka. I am not loved by anybody. Ang sabi mo, walang nagmamahal sa akin. Ang tawag po doon, distorted mirror. Ito yung totoong mirror. Anong sabi ng mirror? Basahin mo natin. The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. This is the Lord who what? Magunaw na ang lahat. Pero ang pag-ibig ko sa iyo, magpakawalang hanggan. Ang tao po, hindi ganyan magmahal. Ang tao, nang-iiwan. Ang tao, kuminsan, two-timer, three-timer. Ang Panginoon, kahit anong mangyari, nagunaw na ang lahat, ang pag-ibig para sa iyo, nandyan pa rin, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Sana ito yung i-replay natin lagi sa ating mga isip. There was this woman, lagi siya nagko-complain. Ang tawag sa kanya, whiner. Alam niyo yung whiner? Bigyan mo ng isang papel na may isang tuldok. Tuldok. Anong nakikita mo? Ang makikita niya yung tuldok, hindi yung papel na maputi. Ang nakikita niya yung negative lagi. So, pupunta siya linggo-linggo sa pastor. Sabi niya, Pastor, kinonbig ko ako ng Diyos. Ganito. Tapos next week, Pastor, sabi ng Panginoon sa akin, pinadama niya sa akin. Ganito. Tapos next week naman, Pastor, sabi ng Panginoon sa akin, ganito. Sabi ng pastor, ng linggo na kasi, ano bang sinasabing maganda ang Diyos sa'yo? Kasi lagi na lang ganito. Itong tanong ko po sa inyo, does God ever say anything nice to you? Do you ever hear God say anything nice to you? Pag yung bata umiiyak, hindi makatulog, nanay ka, anong ginagawa mo? Kakargahin. Ano pang gagawin mo? Bubuhatin, ihele, tapos ano ba? Kakantahan mo ba? Diba? Kakantahan mo? Eto. Meron ka bang ganitong imagination na Diyos? Do you have this imagination as far as God is concerned? Let's read it. For the Lord your God has arrived to live among you. He is a mighty Savior. He will rejoice over you with great gladness. With His love, He will calm all your fears. He will exalt over you by what? Singing a happy song. Ang picture kasi natin madalas, kinakantahan natin ng Diyos. May picture ka ba ng Diyos, kinakantahan ka niya? Dahil sa totoo lang, yan po ang Diyos. He will carry you in His powerful arms and sing a song that will calm your fears. Kung yung nanay nga, kung yung tatay nga, kakargahin yung anak, ihehele hanggang makatulog. Ang Diyos pa kayo. Kapag ikaw ay nababagabag, kapag ikaw ay natatakot, ikaw ay nag-aalala, do you have this imagination in your mind which is true?
Hindi to distorted mirror. God carries you and sings a happy song. Kilala po niyo si Max Lucado? One of the writers na magaling. Ano? Itong sabi niya, if God has a wallet, our photo would be in it. Kung bubuksan yung wallet mo ngayon, may picture. No? Madalas yung picture na nasa wallet, yung taong malapit sa'yo. If God has a wallet, your photo would be in it. If God has a fridge, alam niyo yung mga photo na may magnet? Yun. Nandun. And if God has a watch or a bracelet, yung pangalan mo, nandun. Naka-etch. Magdududa ka pa ba? Ito, ewan ko kung kaya nito. Kaya mong tanggapin God loves you? Kaya mong tanggapin yun? God loves you? Kaya mo? O ito, kaya mo? God likes me. Ha? Hindi lang God loves you. God likes you. God delights in you. God does not need you, but He wants you. He wants you to know Him. He wants you to experience His infinite love. Okay? So ito lang ibig ko sabihin na number 3. God's grace is healing grace. Why? Because you are loved. May nagsabi na sa'yo, I love you? Meron? Meron? Etong tanong. Nagtanong ka na ba sa kanya, bakit? Tapos sinagot ka niya? Kasi dami nagsasabi niya, uy, alam mo naman, I love you. Eh, tanong, bakit? Yun, ano. Kasi, madalas di na yun alam sagutin. Kasi madalas yung mga nagsasabing, I love you, kasi may nararamdaman parang kuryente o matindi, parang sumasabog na pag nakita, kaya, loves ko siya. Diba gano'n? Kaya niya sinasabing, I love you, kasi meron siyang nararamdamang sobrang tindi doon sa kanyang loob. Doon nang gagaling yung I love you niya. Ano? Kasi, di ba, doon, alam niyo sa mall, pag mayroong concert sa gitna, ako, hiyawan yung lahat ng mga tao, lundagan, tapos yung iba sisigaw, I love you. Alam niyo yung gano'n? Meron gano'n, di ba? Kung sino man yung sinasabihan mong I love you, halimbawa, hindi na siya gwapo, hindi na siya maganda, naputulan ng paa. Ano? Usong-uso po yan sa amin nung ako'y nag-aaral ng college. Ang daming mga pastor, naghahanap ng mapapangasawa. Pagkaraniwan, ang hinahanap niya yung magaling kumanta. Ano? At saka magaling magpiano. Ano? Nililigawan yung misis ko. O ba't ako gusto mong ligawan? Kasi may talent sa music. Nagpapiano yan, misis ko nun eh. Sabi niya, kung putol ng kamay ko, hindi na makakapyan. Di ba? Madalas po, yung mga I love you natin kasi ang ganda niya, ang galing niya, ang ganito niya, pag nawala yung lahat. Di ba? Itong matindi sa Diyos. Ang sabi niya, I love you, walang because. I love you, period. Kaya, hindi siya yung I love you kasi magaling ka. Pag I love you, dahil magaling ka, paano pag hindi ka na magaling? Diba? Kaya ang Panginoon, kaya ka niya mahal, kaya ka niya mahal, ay nang dahil sa kung sino siya. Kaya nandyan pa yung galing mo o wala, nandyan pa yung ganda mo o wala, nandyan pa yung talent mo o wala, mahal na
mahal na mahal ka pa rin niya. Hindi mo mawala ang pag-ibig niya, hindi magbabago, hindi matatapos, sapagkat ang dahilan kung bakit kanya mahal ay dahil siya'y pag-ibig. Hindi dahil ikaw ay kaibig-ibig. Dahil siya ay pag-ibig. Kaya lagi kanyang mamahalin, lagi kanyang kalulugdan, lagi kanyang lalapitan, lagi kanyang iisipin. Bakit? Dahil siya yun. Because of who He is. Diba? Yan ang mga mirror natin. Ito pong kasunod. I am forgiven. Hindi po I am forgivable. Ha? Pag sinabing I am forgivable, pwede yan patawarin. Pag I am forgiven, anong ibig sabihin? Pinatawad na yan. Okay? You're not forgivable. You are forgiven. Ang Panginoon mo, hindi yung pag mali ang gising, galit na sa'yo. Kasi may mga tatay na ganyan eh. May mga taong gano'n. Pag medyo hindi tama yung buhok nila, galit na yung maghapon. Meron gano'n. Ang Panginoon po, hindi. Some people parang pag-gising, nasa maling side ng bed. Tapos sila ay ay hindi mo na ma-spelling. May spelling sila. Pero itong good news ko po sa inyo. Gusto niyo ng good news? Yes. Ha? Ito, the best news to. Basahin natin lahat. I am the God who forgives your sins, and I do this because, ayan ulit po, because of who I am. I will not hold your sins against you. I am the God who forgives you. And I do this because of who I am. Meron po akong kaibigan when I was doon po kami sa LA. Ang kwento niya sa akin, tuwing hihingi siya ng tawad sa Diyos once a week. Kung kaya niya, once a month. Pero yung kasalanan niya, hindi naman once a week, hindi naman once a month. Talagang madami. Sunod-sunod. Kaso tinitipid niya yung paghingi ng tawad. Kasi ang tingin niya parang ticket. Baka maubusan ng ticket. Kaya tipid talaga siya kasi parang may text yata sa Bible, sabi niya, kung magpatawad ka, hindi 3 beses. 70 times 7. 490. Kaya gusto niya, bago siya mamatay, hindi pa ubos. No? Kaya medyo, ano tawag sa gano'n? Inaano niya? Binabudget. Okay, binabudget. Kasi baka 40 years old pa lang siya, o kaya 45 years old na siya, lumampas na siya ng 490, patay. Kaya tinitipid yung pag-confess niya sa Panginoon. Nung malaman niya ang good news, alam niyo yung good news nung madiscover niya, na ang Panginoon namatay sa lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao sa buong kapanahunan. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan niya mula nung siya isilang at lahat ng kasalanan niya hanggang siya'y mamatay, kinuha lahat yun ng Diyos, ipinataw lahat kay Kristo. Nung namatay si Kristo sa bawat kasalanan na kanyang ginawa. Kaya wala nang ibinibilang na kasalanan ang Diyos ng laban sa kanya, kaya isa lang. Nung malaman niya yun na siya ay talagang pinatawad ng Panginoon noon, ngayon, at bukas. 2:00 daw ng umaga, nandun sa higaan niya, tumayo siya at lundag siya ng lundag. Yeah! Hindi niya sukat akalain, ganun pala katindi ang Diyos. Wow! Anong kabayaran ng kasalanan? Ano pong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Nagkasala ka ba kanina? Kahapon? Yes. Ba't buhay ka pa rin? Ha? Alam mo kung ba't buhay ka pa rin? Sapagkat ang kasalanan mo hindi ibinibilang ng laban sa iyo. Alam mo kung bakit? Sapagkat yung kasalanan mo ibinilang ng laban kay Kristo. Alam mo kung ilan? Lahat ng kasalanan mo mula may kaisilan hanggang sa ikaw ay mamatay. Bakit? Dahil bukas ba magkakasala ka? Magkakasala ka bukas? Malamang. Ano? Sino mamamatay para sa kasalanan mo bukas?
Mamamatay ba ulit si Kristo? Hindi. That's why the sacrifice of Jesus is the perfect sacrifice. He died for all the sins of all people for all time. Okay? So that we can have this special opportunity, okay, to know Him as the supreme treasure of our lives. That's the only way na kahit nagkakasala tayo, buhay pa rin tayo para tuloy-tuloy yung chance natin na buksan na nating mga buhay, kilalanin siya bilang Panginoon at Hari at kayamanan ng ating mga buhay. Ano? And that's the reason why Jesus Christ nag-sacrifice po doon sa cross. Basahin po natin Ephesians 1:4. Through what Christ would do for us, God decided to make us holy in His eyes. Without a single fault, we stand before Him covered with what? Covered with His. Ito po ang napakatindi sa ating Panginoon. At ito ay isang katotohanan para sa lahat ng mga tao. Inaaya po tayo ng Panginoon na manampalataya, lumapit sa Kanya, umuwi sa Kanya, hindi para magdagdagan ng Kanyang pag-ibig sa atin, kundi para maranasan natin nang gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos para sa atin lahat. Ito po yung pinakahuli, number 5. Anong sabi po ng salamin ng salita ng Diyos? I am what? I am capable. At ang sabi po sa Philippians 4:13, let's read it together. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. That is, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Kung minsan may mga pag-aalinlangan tayo sa ating buhay, kung magaganap ba natin ito, makakamtan ba natin yun. The promise is very powerful. I can do all things through. And the greatest thing we can ever do in our lives, alam niyo po, what is the greatest thing we can ever do in our lives? It is to know, enjoy, and treasure God above all. That's actually the first and greatest commandment. You shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, and with all of your strength. Second Peter 2:10. Basahin po natin. Once you were less than nothing. Now you are. You are what? You are God's. Pag hindi po natin kinilala yung panukala ng Diyos para sa ating mga buhay, ang magiging karanasan po natin ay higit pa doon sa wala. Subalit, ito pong last verse natin, basahin mo natin sama-sama. May the God of hope fill you with joy that by the power of the Holy Spirit, your whole life and outlook may be radiant with hope. And that's going to happen. Alam niyo kung bakit? Because now you're facing the accurate mirror. And the accurate mirror, which is the Word of God, says, you are accepted. Number 2, you are valued. Number 3, you are loved. Number 4, you are forgiven. And number 5, I am capable. Ano nga? Kaya pag-isip niyo po sa umaga, pwede niyo gawing practice. Sabihin niyo lang, kasi parang alignment lang yan. When you wake up in the morning, sasabihin mo, Lord, thank you so much. I'm a child of God. I am accepted. I am forgiven. I am valued. I am loved. I'm more than a conqueror. I'm the salt of the earth. I am the light of the world. Punuin mo po ang isip mo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon po, kayo inaanyayahan ko, tumayo po tayo lahat. Tayo po'y mananalangin. Tapos mayroon tayong aawitin sa Panginoon na
na bilang tugon po sa ating narinig na mensahe ngayong hapon ito. Let's bow our heads for prayer. Our great God in heaven, we just want to thank you for making us realize this afternoon the wonderful truth. We are your children, fully loved, fully accepted, fully forgiven, united. And whatever we have done in the past, and whatever sins we have, it has not changed your love. Panginoon, salamat. Kayo ang aming Ama. Kami inyong mga anak. Marami kaming mga kasalanan, pagkukulang, Panginoon. Subalit hindi naging dahilan ng mga ito upang magbago ang inyong pag-ibig para sa amin lahat. Panginoon, ang daming tao hindi kayo kilala. Nawa magamit kami bilang inyong kasangkapan para maipakilala at maitanya ang inyong dakilang pag-ibig. Pero unang po sa lahat, Panginoon, sana'y makilala namin ngayon ang katotohanan na tunay na kami ay bahagi ng inyong sambahin. Naway ito'y aming kilalanin ng aming buong puso sa bawat araw at magpakailan kami. Let's sing this song together.
Salamat, Panginoon. Pinaalala mo sa amin na kami mahalaga at inyong kailangan. Your heads are bowed, your eyes are closed. God knows your hidden wounds. God knows what you're going through. Lahat ng pinagdadaanan mong alam na, Panginoon. Ang aking dalangin ngayon ay iyong makita na ang Panginoon kailanman hindi ka iiwanan. Kanyang naunawaan ang lahat ng mga hamon at lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Ang aking dalangin ngayon, iyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Iyong maranasan ang biyaya ng Panginoon na siyang nagpapagaling at siyang tanging pag-asa ng iyong buhay. Hayaan mo ngayon ang Panginoon kahit siyang bumabay sa iyo, pumatnubay sa iyo, at maghari sa iyong buhay. Thank you, Father. You are with us. And thank you for your grace that is healing us even now. We receive your grace. We receive your love. We thank you for your Holy Spirit. Salamat sa banal na Spirit na narito ngayong hapon sa inyong mga banal na anghel na siyang mga kasama namin, sa inyong mayamang biyaya at banal na kapangyarihan na siyang nananaganan sa aming kapaligiran ngayon. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Salamat inyong tinugon ng aming dala sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Jesus. So, pwede po tayo po. We will be hearing okay. So, I have a couple of announcements. Tonight, we will have a cafe night. So, kung sino po ang gusto nyo, the mic is going to be open. It will be unplugged or hindi pala unplugged. Acoustic night.